Tana fighting Soto, trying to go for a handoff. He'll fire a three. This one's up, no good. Brownlee comes up with a loose ball. He gets his first. And Saudi Arabia coming out and almost getting the turnover. In the end, they turn it right back over, and Kai Soto gets the first 2 points of the game for the Philippines. This is impeccable shooting coming from New Zealand. Oh, good pass to the corner. Ramos for three. That's good. That's great action there. Kai inside. Soto. Extra down for hard of convert. Couple of assists early here. Ramos. Oh, nice Soto. Magandang araw mga Karim! Welcome sa Around the Rim, ang paborito ninyong channel para sa basketball news at analysis. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakainit na topic. Ano ang maaaring asahan mula sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ngayong darating na Pebrero 2025? Ang tanong, paano magpe-perform ang ating national team? Sino ang aasahan nating mga key players? At ano ang mga adjustments na maaaring gawin para sa mas magandang resulta? Kaya't manatili lamang kayo at simulan na natin. Unahin natin ang basics. Ang FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay isang mahalagang tournament kung saan kailangan ng Gilas Pilipinas na mag-perform upang makapasok sa FIBA Asia Cup main tournament. Ang second round ng qualifiers ay magsisimula ngayong Pebrero 2025 at haharapin ng ating national team ang Chinese Taipei at New Zealand na nilampaso na ng Gilas noong nakaraang paghaharap nila. Ngayon, pag-usapan natin ang mga manlalaro na inaasahan nating magdadala ng Gilas Pilipinas sa tagumpay. Sa kasalukuyan, narito ang ilang mga pangalan na malamang makakasama sa roster. Una na dyan si Kai Soto, ang ating 7'3" big man ay tiyak na magiging cornerstone ng team. Sa kanyang experience mula sa NBL, Japan B-League at NBA stints, aasahan natin ang kanyang shot blocking, rebounding at scoring ability sa ilalim ng basket. Andyan din si Papa Dwight Ramos, isa sa pinaka-stable na players ng Gilas. Sa kanyang two-way game at pagiging consistent scorer, si Dwight ay magiging isa sa mga pangunahing armas ng team sa darating na qualifiers. Ramos gets it. Now Kai Soto expecting him to play a key role tonight. Here he is with ball in hand and banks it in. Si Justin Brownlee, isa siya sa mga naging susi ng tagumpay ng team sa mga nakaraang games nila. Si Brownlee ang magdadala ng veteran presence at clutch moments para sa team. Si Jordan Clarkson, kung eligible at available siya, si Clarkson ang magiging puso ng opensa ng Gilas. Ang kanyang NBA caliber skills ay magbibigay ng malaking boost sa ating team, lalo na sa crunch time. Bukod sa kanila, inaasahan din natin ang iba pang PBA standouts tulad ni Junmar Fajardo, CJ Perez, Scottie Thompson at Chris Newsom. Bagamat malaki ang potensyal ng ating team, hindi natin may kakaila na may mga hamon na kailangang harapin ng Gilas Pilipinas. Una ay ang consistency. Isa sa mga naging problema ng Gilas sa mga nakaraang tournaments ay ang kakulangan sa chemistry dahil sa limitadong practice time ng team. Sa dami ng ating overseas-based players, mahalaga na magkaroon sila ng sapat na oras para mag-gel bilang isang unit. Ikalawa, ang competition. Matapos ang pagkatalo ng New Zealand noong Nobyembre, tiyak na magsasagawa ng mga pag-aayos ang Tall Blacks upang makabawi. Bagaman may mga pagbabago sa kanilang lineup at coaching staff, nananatili silang isang malakas na kalaban na may balanseng kombinasyon ng laki, bilis, at shooting. Ikatlo ay ang crowd pressure. Ang pagiging host ay isang advantage, maaring maging pressure rin ito sa ating mga manlalaro na mag-perform sa harap ng mga local na fans.
Sa kabila ng mga hamon, maraming dahilan para maging optimistic tayo sa ating national team. Narito ang ilan sa mga strengths ng Gilas. Height advantage. Ang combination ni Kai Sotto, Junmar at AJ Edu sa frontcourt ay nagbibigay sa atin ng edge sa rebounding at shot blocking. Dagdag pa rito, ang mobility ng ating big men ay maaaring magamit para sa pick and roll plays at defensive rotations. Versatility ng guards. Ang mga guards ng Gilas tulad ni Scottie Thompson at Dwight Ramos ay hindi lamang magaling sa offense kundi pati sa defense. Ang kanilang hustle plays at ability na mag-create ng opportunities ay malaking tulong sa team. Pulling up in the mid-range, heavily contested, can't get it now. Newsom comes up with it. Gilas have a bit of momentum here. Newsom goes in. Shooting improvement. Kung ang outside shooting ng Gilas ay magiging consistent, ito ay magbibigay ng mas maraming space para kay Kai Sotto at AJ Edu na mag-dominate sa loob. Ang mga sharpshooters tulad ni Chris Newsom at CJ Perez ay kailangang mag-step up sa aspetong ito. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa Gilas Pilipinas? Competitive performance. Bagamat natalo na natin ang ating mga kalaban, hindi tayo pwedeng maging kampante. Inaasahan natin ang Gilas na makipaglaban hanggang sa huling buzzer. Ang pagkapanalo natin sa kanila ay mahalaga sa team at dapat itong gamitin upang makabuo ng momentum. Aggressive defense. Nang kilala ang Gilas sa kanilang fast-paced and aggressive defense. Dapat nilang i-capitalize ang kanilang athleticism upang pigilan ang outside shooting ng New Zealand at ball movement ng Chinese Taipei. Crowd support. Bagamat hindi sa ating home court gaganapin ang games, isa sa mga pinakamalaking X-factor ay ang suporta ng Filipino fans. Sa bawat sigaw at palakpak mula sa crowd, asahan natin ang mas mataas na energy mula sa ating players. Ang qualifiers ng FIBA Asia Cup 2025 ay isang mahalagang pagkakataon para sa Gilas Pilipinas na patunayan ang kanilang sarili sa international stage. Sa tulong ng ating world-class players, solid preparation at walang sawang suporta ng mga fans, tiyak na kayang-kaya ng Gilas na ipanalo ang laban. Mga Karim, ano ang inyong opinyon? Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong mga inaasahan para sa Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Around the Rim para sa mas maraming basketball updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.